Welcome to our first episode of our very own podcast. Sagot na namin ng storya, pero hindi ito chismis lang. This is to inform you and start a conversation mo talakayan at marinig ang taong bayan sa iba't ibang opinyon para sa mas maalam at mas mapanuring kabataan. Okay, so let's introduce first ourselves, pero mag-isip tayo ng isang object or adjective in relation to literacy. So for example, my name is Lester and my adjective is lifelong because literacy should be a lifelong process. Si Mingming, para sa akin, marker. Para ako'y magbibigay ng kulay sa inyong mga miserableng buhay. I'm Chloe. Knowledge. It's not about reading and writing, it's about gaining knowledge. I'm Ellie, expressing, where we express or help readers connect with text. I'm Joe Mario. So, my word for today is journal. We all know naman na journal is mahalagang bagay para i-document yung buhay na sa akta. So, it's connect to our literacy. I'm Brian. My word is brave. So, through brave, you can read and write, even if you cannot see. Rin, sa mga nanunood, pwede nyo rin ilagay sa comment section kung ano ba yung any object or adjective in relation to literacy. At hindi lang ito usapin ng paaralan. Dahil sa kakulangan sa pag-unawa, mas naging vulnerable ang marami sa fake news, maling impormasyon, at kahit sa mga desisyong may malaking epekto sa kanilang buhay. Sa mga mag-aaral naman, lumalabas ang mga pag-aaral na marami pa rin ang hirap intindihin kahit simpleng teksto. Isang malinaw na sinyales na may kakulangan sa pundasyon ang pagbasa. Pero bakit nga ba nangyari ito? Ilan sa mga itinuturing dahilan ay kahirapan, kakulangan sa learning materials at mismong sistema ng edukasyon na nahihirapang makasabay sa pangangailangan ng mga mag-aaral. At kung hindi ito maa-actionan, hindi lang edukasyon ang maaapektuhan. Kaya ang tanong ngayon, handa ba tayong harapin ang literacy crisis? O mananatili na lang ba itong isang problemang matagal na nating alam, pero hindi pa rin natin tuluyang nasusolusyonan? Ang issue na yan ay hatid sa ating Philippine News Agency, Philstar.com at iba pang mga reliable media outlet. So, ito na nga, pag-usapan ng yan. So, sa inyong karanasan, paano nyo nakikita o nararamdaman ang problema sa literacy crisis sa pang-araw-araw ng buhay? Isa sa mga dahilan kung bakit ang mga kabataan ay may mababang literasiya ay sanay sila sa mga ikling mga content. Kumbaga hindi sila nagbabasa ng malalim. Kaya naman dapat nating pag-intingin ang pagbabasa sapagkat ang pagbabasa ay nagsasanay sa ating kaisipan upang mas palalim natin ang pag-intindi sa mga bagay-bagay. Kaya dapat nating bigyang halaga ang pagbabasa upang mapalawak ang ating kaalaman. Ako naman, yung my own personal observation since we are in the social media era, so andoon yung pag-spread ng misinformation or yung term na fake news. For me, there's no such term as fake news kasi kapag sinabi natin news, it should be authentic. And yun yung problema ngayon sa mga kabataan, hindi sila naglalaan ng time to verify sources. Kung yung mga binabasa ba nilang information online ay authentic sources of information. So that's number one thing. Verify the source kung saan nagmula yung information. So since very rampant ang fake news, misinformation, yung observation ko when it comes to literacy. Relate ko to sa academic struggles. Sa klase, madalas kong makita na nahihirapan yung iba kong classmates sa pagsusulat ng essays. Kapag pinapagawa ng simpleng reflection, marami ang hindi makabuo ng malinaw na idea. Sa comprehension task naman, kahit maikli yung binasa, hirap silang ipaliwanag yung kahulugan or mensahe. Dito ko nakikita na hindi lang kakulangan sa vocabulary yung problem, kundi pati sa critical thinking at pag-organize ng idea. So, para sa akin, ramdam talaga yung literary crisis kapag nahihirapan ang mga students sa pag-construct
ng essay at pag-intindi sa kanilang pinabasa. Kasi parang simple instruction lang, kailangan pang ulit-ulitin kasi hindi nila agad nag-gets. Addition doon sa mga sinabi nila. So, isa ring factor kung bakit nagkakaroon ng literacy crisis sa Pilipinas dahil sa language barrier. So, maraming estudyante ngayon na hirap silang intindihin or unawain at i-express yung ideas nila pagdating sa academic. So, merong language of limitation. Halimbawa, yung isang estudyante may pinabasang article. So, yung estudyante na yon kaya niya magbasa. Subalit, ang problema doon ay hindi niya naunawaan yung mga salita na kanyang nabasa. Kumbaga, pagdating na sa deep words na hindi siya familiar, tapos mga words na yun, doon na nagkakaroon ng problema. Ang solusyon ay gawing interactive and relatable ang pagtuturo. Masyado na kasing naging textbook heavy ang system natin. Kung ako ang gagawa ng hapon, gagamit ako ng modern tools kagaya ng podcast, videos, o gamified learning, kung saan ang mga binabasa nila ay konektado sa araw-araw na buhay. Kapag nakikita ng isang bata o estudyante na may pakinabang sa buhay niya ang binabasa niya, mas gaganahan siyang iintindihin ito. Hindi lang dapat tayo nagtuturo para pumasa, kundi nagtuturo tayo para magkaroon sila ng curiosity at critical na pag-iisip. I think yung naiisip kong solusyon para kahit papaano maigsan yung literacy crisis na nararanasan ng mga maraming kabataan, siguro ibalik natin yung culture of reading. Before, na-experience ko pa na magkaroon ng may mga book fair or parang exhibit sa mga paaralan kung saan nagtatayo sila doon ng booth para magkaroon ng mga iba't ibang libro, whether kung anong klaseng libro siya. So, student will go there to check and, take time to read. And then, or di kaya naman sa isang classroom, sabay-sabay silang nagbabasa ng isang literature. For example, yung Noli Me Tangere, Lorante at Laura Ibong Adarna. Na-experience ko siya nung high school ako, way back. Sabay-sabay niyo siyang binabasa. Diba? Yung isang student, magbabasa ng first paragraph, second student, next paragraph, hanggang umikot siya. And then at the same time, pinapanliwanag ng teacher habang binabasa nyo yung chapter na yun. So for me, sa ganung interactive type of reading, kahit pa paano ay nagkakaroon ng na-improve yung antas ng literacy. So I think yun yung mga culture na dapat ibalik sa reading habit ng mga kabataan. I can suggest or recommend na magkaroon ng reading program ang bawat school na kung saan ginagabayan ng isang teacher yung mga estudyante niya sa pagbabasa. For example, pag may pinabasa siya ng isang kwento na kung saan sa mga words na may encounter ng mga estudyante na hindi sila familiar, ay ipinapaliwanag ng teacher kung ano ba yung word na yun. O di kaya naman, ina-explain ng teacher yung ibig sabihin nung binasa ng mga estudyante, at sa ganun, matulungan yung mga estudyante na maunawaan yung mga salita kanilang nabasa. Isa sa mga nakikita kong solusyon para mapunan o masolusyonan ang problema sa literasiya ay ang pagtulong o pagkakaisa ng gobyerno, paaralan at pamilya. Paano nga ba natin ito mapapakita? Una-una sa pamilya. Dapat natin siguraduhin na mga kabataan o ang mga bata ay marunong na magbasa. Kumbaga, bago pa natin sila ihatid sa paaralan, ay dapat meron silang konting kaalaman paano magbasa. At kapag nasa paaralan sila, ang guro naman ang maghahasa o magbibigay daan upang mas mapalanin ang kaalaman ng isang kabataan or bata. At ang gobyerno naman ang magiging tulay o magpapaigting ng kaalaman nila sa pamamagitan ng pagpupunan ay pagbibigay ng mga iba't ibang aktibidad, kagaya na lamang ng mga library,
or mga seminar kung paano nga ba o gaano kahalaga ang pag-intindi upang mapalalim ang literasiya. Dahil ang literasiya ay bibigay daan upang makakonekta tayo sa tunay na buhay. Upang malaman natin kung ano nga ba ang dapat natin gawin. Malaman natin ang mga bagay na dapat natin unahin. Kaya naman, ang pagkakaisa ay isang malaking bagay upang pakita natin na tayo ay gumagawa ng solusyon bilang kabataan at bilang mamayan ng Pilipinas. Malaking tulong ang technology kung gagamitin natin ng tama. Mas magiging interesting ang pag-aaral kung may apps, videos, or e-books. Kaya mas naiengganyo silang magbasa kaysa puro scroll na lang sa social media. And alam ko may mga iba't ibang opinion ng taong bayan tungkol sa ating literacy crisis na pinag-uusapan. Kaya naman, roll VTR. Agree. Agree. Agree ako dyan. Agree ako. Sang-ayon ako. Agree. Agree. For me, I agree. Disagree. Kasi sa panahon ngayon, bumabase na sila sa mga social media Parang hindi na na-focus na yung dyan. Hindi na nila naiintindihan yung mga binabasa, yung mga pinagtuturo. They know how to read it, they know the meaning, they know the concept, but in real life, they don't know how to apply it. Dahil maraming kabataan ang marunong magbasa pero hirap umintindi. Dahil nasanay sa mabilisang content. Kasi mula nung nag-start ako ng pagtuturo, marami akong na-notice na yung students na marunong magbasa but they lack of comprehension. Kasi magkaiba ang you can read and you can comprehend. As per experience, so nagbibigay ako ng parang reading and comprehension. So, nababasa nila, pero kapag sasagutin na yung mga tanong, nahihirapan sila. So, ibig sabihin, mahina sa comprehension. They can read, but do not really understand. Kasi most of them nababasa nila ngunit hindi nila naintindihan dahil hindi nila sinasaulo yung mga nababasa nila sa kung anong meron doon. I think this is proven based on my experience sa dati kong pinagtrabahuan kasi madami akong mga estudyante na reading-wise lang talaga magaling. Dahil marami akong makilala na ganyan. Marunong sila magbasa pero hindi nila naintindihan. Yung mga klase ko. Sanay sa mabilisang basa, skimming at kulang sa deep comprehension. Naman lahat, may kabataan pa rin na mahusay umintindi lalo na kung may access sa tamang gabay, kalidad na edukasyon at pagbabasa ng mas mahahabang teksto. Feeling ko both. Nakakasagabal siya at nakakatulong. Depende siguro yun sa paggamit. For example, kung ginagamit mo yung social media sa tamang paraan, like panonood ng mga educational videos, Depende sa paggamit ng social media. Kasi yung ibang kabataan yun, parang halos binubuo na nila yung sarili dun sa social media. So, hindi na nila na-apply hindi na nila alam kung ano yung totoo dahil marami ng AI. Siya kasi with social media, mabilis na yung pagdating ng information sa atin, right? Ang tanong is, anong type ng social media, anong content ang binibigyan ng focus? Ito ay nakakasagabal dahil sa distraction at short-form content. Nababawasan ang focus at kakayahang magbasa ng malalim. Sa tingin ko, nakakatulong ito dahil nagbibigay ito ng madali ang access sa informasyon. Kasi sa mga student ngayon, iba-iba yung style nila ng paggamit ng social media. Merong yung iba bad ways, yung good terms, yun, depende.
Social media ay madalas nakakasagabal dahil dito ay nasasanay ang mga kabataan sa mga usong videos sa internet ng mga maling pagbigkas ng mga salita at mga maling bagay na nagpapababa sa kalidad ng kanilang pag-unawa. Para sa akin, parehas na nakakatulong at nakakasagabal yung social media para sa kabataan. Kasi nakakatulong naman ito kasi may mga nakukuha tayong impormasyon sa mga iba't ibang platforms tulad ng Google, ng Facebook. So nakakatulong siya in a way that it helps the student or the younger people to easily understand the meaning. But in the other way, hindi siya nakaka-help kasi dahil sa easier access of the word, they don't know or hindi na sila nagkakaroon ng deeper understanding. And with that, they cannot apply it in the real life situation. Depende naman siguro yan sa taong gagamit ng medium na technology, no? Kasi nga, in some ways, yung mga information na nalalaman natin sa internet, sabihin sa ayun. Para sa akin, ang literacy crisis ay kailangan solusyon. Dahil ang literacy ay very important to us, especially as an educator. Kailangan nating intindihin ang mga bagay-bagay. And it's not all about the reading, it's all about also the numerical. Para sa akin, ang literacy crisis, ito yung parang kakulangan ng... Parang ito yung kakulangan sa pag-intindi ng mga malalalim na salita or so-called reading comprehension na hindi lang basta marunong magbasa, kundi dapat naintindihan din at nagagamit din ito sa pang-araw-araw na buhay. Para sa akin, ang literacy crisis ay resulta ng kakulangan sa kalidad ng edukasyon, resources at suporta sa pagkatuto. Sa akin, ang literacy crisis ay you can read but you can't understand. Or you can read but you can't comprehend. Then, ang literacy crisis ay marunong bumasa yung bata, the learner, but not really comprehending it or understanding it. So, mas mahirap niya ngayong ma-imbibe yung mga learnings na dapat na nakukuha niya dun sa mga binabasa niya. Okay, para sa akin, ang literacy crisis ay isang malaking problema na kailangan pagtuunan pansin ng mga schools. Para sa akin, ang literacy crisis ay isang sitwasyon kung saan marunong magbasa ang tao pero kulang sa pag-unawa at kritikal na pag-iisip. Para sa akin, ang literacy crisis ay dapat pagtuunan ng pansin upang mas lalong manlad ang ating bansa. Dapat pagtuunan ng pansin kasi yun ang pinakamahalaga yung marunong dapat bumasa at intindi yung mga kabataan. Dapat bigyan ng 100% na attention. For me, ang literacy crisis ay ito yung may kakayahan silang bumasa, ngunit hirap sila sa critical na pag-intindi or pag-isip sa kung anong binabasa nila. Sa akin, ang literacy crisis ay kakulangan sa malalim na pag-unawa, hindi lang sa pagbasa. Matapos nating marinig ang mga iba't ibang karanasan, opinyon at mga datos tungkol sa literacy problem, malinaw na hindi lamang ito simpleng issue, kundi isang malaking hamon na nangangailangan ng agarang aksyon. Tapos ang ating first episode. Maraming salamat sa pagsama sa ating mga istorya, talakayan at opinion. Tandaan ang ating literacy crisis is not just a problem, it's a call to action. So, nasa atin ang pagbabago. Dito na nga, hindi lang tayo basta nakikinig, tayo ay nakikialam at nakikipag-usap. So stay tuned sa ating mga episode dahil marami pa tayong dapat pag-usapan. So this is, ito na nga, the podcast.